Ayan po, hello po. Simula na po ang pag-imbestiga dyan sa social media, sa mga platform at sa mga vloggers. Pero wag po natin kalilimutan na ang nagawa ng perwisyo ng 2025 budget na GAA na pinirmahan ng Pangulo na napakalaki, na kahit na nag-iimbestiga ng vloggers, inimbestiga nila ang vloggers at imbestigahan din nila ang mga platforms. Huwag po nating kalilimutan kung sino-sino mga pumirma sa 2025 budget. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Huwag po nating kalilimutan kung sino-sino mga pumirma dyan. Kaya tuloy po natin ang video ito. Yan. Hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel, Express TV. Dahil po sa panayam ni Sir Ted Pailon kay Congressman Dan Fernandez na tatayong chairman ng RICOM. Ito po ay hindi Quadcom kundi pinangalanan po nila na RICOM dahil po ito ay tatayong mag-iimbestiga sa bawat platform dito sa social media na ang TikTok, so sa Facebook, YouTube, mag-iimbita po sila sa mga bawat representative ng bawat nasabing platform. Yun po, sana walang bastusang mangyayari at sana ito lang ang pinaka concern ko na yung freedom of expression ng bawat isa sa atin ay sana wag mabusanan. Dahil ito po, taxpayer po ang mga vloggers. Ordinaryong tao, nagbabayad ng tax, ng pinapasahod para sa mga gobyerno, sa mga politiko. Ikaw ang nagbabayad ng tax, gobyerno ang magpapakulong sa'yo. Pag nagkataon, iimbestigahan na po at parang para sa akin ay bandang uli, iimbitahan nila ang mga vloggers. Ito po, sana walang magiging bastusan. At syempre, pag nagkataon at minalas-malas, syempre, makukontem ka pa. Dito po, sana mga ordinaryong tao ang iimbitahan nila. Kasi, syempre, meron din mga paghihinala na may mga vloggers na binabayaran. Ewan ko lang sa mga politiko kung sino-sino ang mga binabayaran nila dyan na mga vloggers. Kaya, sa bawat imbestiga, doon po natin makikita ang bawat aksyon at mga conversation ng mga congressman tungo sa mga vloggers. Ano po ang mangyayari? Ano po ang magiging trato nila sa mga vloggers pag nagkataon? Dito po, baka sana, wag naman sana, na mabusalan ang freedom of expression ng bawat ordinaryong tao. Kasi po, ang mga vloggers ay ordinaryong tao lamang na nagbabayad ng tax. Diba? Hindi naman nila kasalanan kung mapunan nila ang mga politiko. Siyempre, kung nagbabayad ka ng tax, pupunayin mo ang mali ng isang politiko. Diba? Kaya heto po, mapapakinggan lang po natin ang conversation ni Congressman Dan Fernandez at ni Sir Ted Pailon na ito po at makapakinggan po natin. Nitong kabayanihan ng SA 44. Magandang umaga po, Congressman Dan. Good morning, sir. Hi, good morning, sir. Kadet and kay DJ. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Sa lahat ng nakikinig po. Magandang Right, umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong isasagawa Yes, niyo ma'am. pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito at anong oras pong simula mamaya ng hearing po ninyo? Yung pong naitaas po na sa atin ng Kongreso ay nakalimutan may resolution. Pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Yung pong public information, public information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. Basically, ang ating pong itatanal dito, syempre po, sa mga bagay itong parang nagpapagdaan. Kasi nabasa ko, 6 na pong bill itong binigay sa amin at marami pong iba't ibang mga House bill and resolution and also privilege speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also do sa libel ng mga
mga different content creator na kumbaga deliberate yung kanilang ginagawang creation and dissemination ng ating pong false information. Kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gap. Siguro ito po yung ating pong babalansin. But of course, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality, karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagasa ang mga legitimate mga journalists. Ito po, syempre, kung below the belt na ang ginagawa ng isang vloggers, di kasuhan, diretso na sa korte. Bakit pa natin idadaan dyan sa TRICO? Public exposure na naman yan. Kumbaga, publicity na naman ang mangyayari niyan. Na kunyari, eto ka, politiko ka, magpapasikat ka na naman sa publiko na ganito ka kasipag mag-imbestiga. Siyempre, merong pinapahiya na resource person, halimbawa ang vlogger, napapahiya siya sa buong napapanood niyang kongreso sa buong mundo naka-YouTube yan, di ba? Kaya kayo ka napapansin at napapansin yung mali nyo, naka-YouTube kayo nakikita yung bawat galaw nyo dyan sa kongreso nag-iimbestiga, di dapat YouTube tayo, magre-react ang mga bawat vloggers. Pupunayin nila ang mali, pinupuno lang naman nila ang mali. Pero kung ang vloggers ay below the belt, yung kumbaga pati yung katauhan mo binabastos na, di dapat kasuhan na. Diretso na sa korte, di ba? Pero kung yung mga mali nyo lang dyan sa kongreso pinupuna. Hindi. Freedom of expression lang yan. Nagre-react lang naman ng mga tao. Ngayon, dapat makita ng buong bayan kung ano ang mali nyo. Pinapakita lang ng mga vloggers na kung ano yung mali nyo dyan sa kongreso. Kagaya niyan, yung naging issue at naging viral, yung budget 2025. Diba? Ang laki ng kabalastugan nila, diba? Totoo yan. Ganyan ang nangyayari, diba? Nalaman tuloy ng tao kung ano ang nangyayari na kabalastugan dyan sa BICAM na i-enroll bill nila na sinasabing BICAM Committee reference ng report. Doon nagkaroon ng problema, di ba? Halimbawa na lang yan. Iyan ang importante na kailangan merong mga vloggers para makita ng taong bayan. Hindi yung mainstream media lang. Minsan sinungaling ang mga mainstream media, di ba? Nagpe-fake news sila, di ba? Yung mga mali ng politiko, minsan tinatakpan nila, hindi nila binabalita. Kaya importante rin sa social media, sa YouTube. At tuloy po natin. That they are undergoing a certain parang diba kapag meron kayo nilalabas, meron mo na nag-check, something like that. So we have to balance that. At aside from that, Manong, saka DJ, meron din mga bills dito na file din po about sa mga digital literacy na kung saan na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo na-apektuhan din doon sa mga different content na nakikita natin. Might it be damaging sa kanila, hindi po natin alam pa sa ngayon, and that's the reason why we will be inviting doon po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Oo, dito nga po sa gagawing hearing ng Tri-Committee, binanggit niyo po kanina, kasama po dyan ang Public Order, Public Information and Communications Technology. Sa unang hearing na mangyayari po mamaya, ipinatawag niyo po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers. Sino-sino po dadalo sa pagdinig mamaya? Ang alam ko na nag-confirm, yung pong bike ban ng TikTok. Hindi ko alam yun sa Google Philippines at sa Meta Philippines. Tapos ngayong umaga yun, briefing lang yun. Tapos pagdating ng alauna naman. Ayan po. Sisimulan na nila makontrol ang social media. Yan po ang nakakatakot. Dahil po, pagka nakontrol na nila ang social media, eto laki, Google. Pati yung YouTube, Facebook, TikTok. Pag nakontrol na nila, sila na, sa kanila na, panalo sila. Magagawa na nila ang dapat nilang gawin na hindi nakikita
ng taong bayan. Po yung ating pong Department of Information and Communication Technology sa DICT, si Secretary Ivan, DOJ, National Bureau of Investigation, NTC din, inimbitan din po natin, saka yung Cybercrime Investigation and Coordination Center, NTC. Ayan, yun yung mga inimbitan po natin para makita natin ano ba, saan ba tayo nagkukulang. Ako kasi nakikita ko parang nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto. Kasi kung titignan mo yung 10175, klaro naman doon yung pati doon sa content-related offenses, nakalagay naman. Tama naman. Yung pag nagpasa kayo ng batas, yung may ngipin, kumbaga para masawata yung mga fake news. Yan po yung mga fake news na mga vloggers na bayaran. Yan po yung dapat yung may sawata. Lahat po ng gumagawa ng fake news niyan, puro mga bayaran na vlogger. Hindi lamang siya broad, hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko ilalawakan natin yun kasi kung ginawa ito ng 2012, hindi pa uso itong mga content creator na ganito ka-wild, no? Walang regulation. I think palagay ko yung, for example, yung nag-slice ka para marating yung narrative mo and what push you, no? Para gawin yun. So ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating 10175. But considering also yung freedom of expression. So, nasaan tayo sa boundary yun? So, ako, public order ang aking hawak. So, I have to check it out kung talagang nag-adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan eh. Kumbaga, una, nasasaktan tayo, but eventually, wala na, matigas na yung puso mo, hindi mo na pinapansin. But sometimes yung mga gano'n, nagiging parang katotohanan na. So, ang aking pananaw, no, and I want to be clear on this, na talagang binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman po talagang penalty naman dyan. Yung mga bata, because ano magiging epekto sa kanila nito, especially Siyempre, napanood sa buong mundo ang investigasyon ng Quadcom dati. Napanood din ng mga bata. Yung mga bastusan dyan, na mali-mali na yung mga kumbaga yung mga pag-uugali na nangyayari dyan sa Quadcom. Napanood ng mga bata yan. Nakakala nila tama. Yan po ang malaking impact ng mga kabataan. Vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano yung totoo. So we have to protect our generation and our public in totality. Oo, may mga balita rin po kasi na yung ilang mga vloggers allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung Dan yung tanong natin kanina. Tama po yan. Kailangan magkaalaman na kung sino-sino mga vloggers ang bayaran dyan. Dapat malaman din ng taong bayan kung sino yung politiko na nagbabayad dyan sa mga vloggers. Mapa-DDS man o mapa-gobyerno man. Mapa-oposisyon o mapa-gobyerno man. Kung sino-sino ang mga vloggers na binabayaran dyan. Pero sa palagay ko, yung mga vloggers na binabayaran ng, alam mo na, yung mga nasa posisyon ngayon, kaibigan nila, mukhang malabong maimbitahan niya. Ang imbitahan talaga number 1 dyan, yung mga kritiko ng mga vloggers. Na nagsimula ito during the Quadcom hearing, yung pong mga patutsyada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? Next week pa po yan, yung mga resource person, mga vloggers, tapos invite tayo ng academe, invite po tayo ng mga legitimate journalists that meron po silang mga parameters, meron po silang mga asosasyon na sinusunod. Kasi parang ang mga legitimate journalists, bago sila maglabas, siyempre, maraming prosesong dinadaanan. Ang problem sa mga vloggers natin, sometimes wala na ganito. And we need to find out bakit. O yun nga, kung sinasabi mo na binabayaran. Kaya meron din nag-file I think House Bill number 11178 na tayo, something like that, na i-criminalize na po yung operation ng troll farms. And ayun na nga, yung deliberate creation ng kanilang dissemination of false information. And malaman din po natin mga troll farms. Kaya ang hirap pagdating sa mga politiko, mababayaran para masira yung politiko, tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga troll farms. So, ito siguro yung isa sa mga kulang doon sa 10175. But again and again, we have to
consider. Yun po tinatawag po natin freedom of expression. Kasi nga sinasabi ng iba, hindi, sapat na yan, may libel na nga eh. Kaya nabumundo nga eh. Dinidecriminalize na yung libel eh, which is true. Kasi freedom of expression yung ating utmost priority eh. But somehow, babalansin mo din talaga paano naman yung mga bata, lalo higit kapag ang content eh, talagang alam mong mali na, hindi mo ba i-regulate yung mga platform or hindi mo pa i-enhance yung pagtugis ng mga agencies. Ako, nakikita ko dyan, tingin ko, itong dalawang bagay na to, platform and at the same time, itong ating pong agencies, dapat itaas po natin ang antas ng panguhuli dito sa mga cybercrimes. So, sinasabi niyo po, mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Meron ng silang penalty and social corporate na nila. Penalty nila is already 10 million. So, merong sinasabi dito na mga bills also, may pinataas nila yung penalty. And yun nga ang reason bakit natin sila imbitahin para malaman natin bakit hindi nasasawatan ng mga ganito. But, yun nga, baka doon din sila tumutuntong eh, sa freedom of expression eh, which is being mandated by international community already. So, yun yung babalaan din yung talaga. Hindi sila mandato. Mandato po ang DOJ, FBI, PNP, palakasin natin to. Meron din dito, na nababasa ako parang creation of parang yung mga critical information infrastructures para i-strengthen itong klase ng mga abuses. So, ang daming bills kasi, kaya hindi ko din nababasa. Siguro, dalawa po pala yung nababasa ko, kaya pasensya na po kayo. Mukhang napakalawak at napakahirap nitong itong inyong adhikain dito, Kong Dan, kasi una yung paano kayo magsisimula dito sa inyong investigasyon, Congressman? Kasi ang lawak nito, and then yung ang dami yung inimbitahan, baka most likely hindi lahat na makapagsalita na naman yan. Paano po ito? Di po, kaya nga ginawa ko po, yung po muna platform. Wala pong iba doon, platforms lang. Okay. Tapos yung pang mga agency lamang po, mamayang hapon. Okay. So, para makita po natin mga input nila. Tapos, kunin po natin yung susunod po, yun ang mga academe and tapos yung mga vloggers and yung mga legitimate mga journalists as well. Opo. So, gawin po nating maayos yung kung talakayan para na sila nun, hindi po sabay-sabay lahat. Baka tama po kayo. Kung sabay-sabay lahat yan, hindi mo naman matatanong lahat. Kaya nga, nag-briefing muna kami doon sa ating po mga ahensya ng gobyerno at ng private sector. Opo, sige po. Congressman, yung pong mga platforms na ito, YouTube, Facebook, ano pa po? TikTok? TikTok. Opo, yung TikTok, tama, ByteDance kasi nakita ko eh. Sabi TikTok na ito eh. Okay, opo. Kasi TikTok owned by ByteDance. Tama po, Kong Dan. Opo. Ano ba ang classification nila? Basically po, itong mga platform na ito, di ba, how do you classify them? Kayo ho mismo, meron na ba kayong kaisipan doon? Well, kasi, of course, they're using yung ating internet, somehow sila po talaga nagko-control on how to censor, yung mga bagay na ilalabas po nila. Ang problem kasi dito, kasi may monetization eh. Yun ang problem dito, nakakapag-add sila. Basically, hindi nila gusto mabawasan yung marketing nila. And ito namang mga nagbablog naman, meron din silang kinikita. So, paano mo mapipigilin yun, yung curtailing? Yun nga. Di ba, tama, may kinikita. Pero may kinikita rin naman ng gobyerno, di ba? Nagkakaroon ng tax ang mga vloggers, di ba? Kumikita rin naman kayo dahil sa mga platform na yan. Their economic freedom as well. So, ang dami mo nagkamakan lang natin kung di po dito. Opo. Ako kaya nga, ang sabi ko dito, pati nga yung naalala ko, pero yung artificial intelligence, AI. yung mga sinasabi po nila, na yun din yung isa sa mga gusto nilang kasi may mga AI rin na ginagamit. So, paano mo kukontrolin yun? Mismo, yung mga platform na yun, sila nag-introduce po nun. So, opo. mahirap daw. Yan na po ang mahirap sa AI. Mga peking kilos ng mga at pananalita. Nandiyan na rin po nangyayari yung mga peke. Peke na nga yung intelligence. Hindi totoong tao yung gumagal. Peke pa yung mga pwedeng sabihin ng isang AI. Kasi, but of course, we need to start somewhere. Ako, tingin ko, yun ang
gawin po natin. Opo, sige po. Pero doon sa aligasyon ng ilan, no, na ito ay buwelta lamang ng mga kongresista doon sa mapanuri at kumbaga mga hindi nagugustuhan ng kongresista na mga komento ng ilang mga nasa social media tungkol sa inyong ginagawang mga pagdinig. Ito po ay gante. Anong inyong reaksyon doon? Ako hindi ako papayag doon, Ted. Kasi lahat naman po tayo two-way po yan Kung bumabati ko sila, bumabati ko po naman kami. Nagsasalita din kami against sa kanila, ganun din po sila. So I think hindi po ako sa akin, personally, ako mag-share niyan. Hindi ko Pero makikita mo naman di ba? Kung ano yung mali. Legislative kayo tagagawa lang ng batas Pero nang nangyayari? Pati yung trabaho ng korte ginagawa nyo. Nag-iimbestiga na rin kayo at nagpapakulong. Kaya nga yung tinatanong ang resource person, para doon kayo makakuha ng idea para kung sakaling magawa nyo ng paraan at magawa nyo ng batas. Kung kayo kumukuha ng kung ano yung mapipiga nyo sa resource person. Pero ang ginagawa nyo, pinapressure nyo yung mga resource person para mapakulong. Pag hindi nyo nagustuhan yung gusto ng resource person, sasabihin nyo, sinungaling. At kung ano yung gusto nyong malaman, ay pinipilit nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, kung hindi mo nakuha yung gusto mong malaman, yun ang nangyayari. Diba? naman po papayagan yun. And the reason why sinasabi ko nga po sa inyo, meron po tayong dapat ng mga caps na dapat na pagtamain mabigat po, tama kayo, talagang mabigat. Talagang yung freedom of expression kasi talagang ultimate yun merong libel alam mo yung sa nakita ko pa dito, Kated, merong nag-file Gusto 101-75, sinasabi nila that during the time ng 15th Congress, sa bicameral, na ipasok yung libel. Supposedly, the mother bill, wala yung libel. Na ipasok doon. So, yun yung gusto kong intindihin Kasi nga sabi ko, parang, parang kailangan busisiin ko kung totoo to. So, yun ang isi-check ko rin po. Kasi nga, they wanted to remove the cyber libel doon po sa 101-75 dahil nga po doon sa freedom of speech. But again, babalik po tayo doon sa committee ko na safeguarding the public order. So, yung guarantee na ating pong mga kabataan na kailangan maganda rin nakikita nila mga content. Okay, sir, Congressman, hanggang Feb 7 na lang ang inyong pong plenary session. Ang balik niyo po sa Hunyo na. Do you have time to handle these committee hearings and the corresponding approval of your proposed measures, Congressman? Yun ang problem po, Ted. Sa totoo lang, kung nag-start na po yan sa March 27, medyo maihinto na yan. Ako, especially sa akin po, kaya tumatakbo din po ako. Probably kung February, pwede pa po yan. Even mag-break po tayo sa February 3, we can still held mga hearing. And after which, kapag natapos na po yung election sa May, meron po tayong pabalik po tayo sa Kongreso, meron po tayong mga 2 weeks. Pwede naman po natin i-hearing as well. But of course, yun na nga, tingin ko kung bibigyan ng atensyon na ngayon, tapos kasi Wednesday wala na rin po next week 3 days na lang. So February kung makakapag-hearing tayo ng 2, siguro most likely kaya. Dahil pagbabalik po natin after election, baka sakali pwede pa. Okay, sige po. Pero you have to have a counterpart measure in the Senate. Kung wala din po yun, para kay itong inyong hearing na po ito, kung sakasakali po, will this be... Exactly po yan. Go ahead. Nakikita ko naman po dyan, Sir DJ, I think na-start na po natin yung preliminary and siguro mas likely yung mga susunod na mga congressman they will follow through with this TRICOM at nakikita ko naman po na sa susunod naman po sa July na po naman yan. So palagay ko naman po ay within this year matatapos natin ito. Opo. Sige po. So kami po antabay dito po sa hearing na ito at kung sakasakali man kami po muling i-istorbo sa inyo para po makakuha ng informasyon as you go along dito po sa inyong hearing na ito. Kumbaga, we would like to give it the presumption of regularity itong inyong gagawin na hearing na ito at magbabantay po kami, Congressman. Tandaan niyo po, Kated, hindi po natin gagamitin itong committee o effort na para balikan po yung mga vloggers na tumitira po sa atin. Karapatan po nila yan. Kami din, tinitira din namin sila sa mga... Ayan po, napakinggan po natin ang bawat pahayag na kagaya ni Sir Ted Filon at ni Congressman Dan Fernandez.
Kumbaga, magsisimula na po ang gera at imbestiga kontra vloggers at kung tungkol dito sa pagkontrol na social media na karamihan ay mga nagiging libelo na. Huwag naman ganun. Dapat hindi ganun. Kumbaga, mag-react lang tayo. Pero huwag po natin kalilimutan ang nagawang viral at nagawang problema ng 2025 budget na pinirmahan ni PBBM. Huwag po natin kalilimutan yung mga senador at congressman na pumirma rito dahil ito po ay pera ng bayan, pera nating lahat. Napakasakit po ng ang Department of Education ay nalagpasan ng DS yung Department of Work of Highway. Kaya ito po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Kaya wag po natin kalilimutan ang naging perwisyo na nagawa ng 2025 budget na ginawa ng mga kalokohan ng mga congressman at senador. Tingnan po natin kung sino yung mga nakapirma dyan at yun po ang tandaan natin pagdating ng eleksyon. Sana huwag na natin silang iboto. Yun lang po.